Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating paghahanda para sa pagdiriwang natin ng kapistahan or anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. So tayo ay nagagalak sa ating mga pagdiriwang, tayo ay nagagalak sa ating mga activities na inihanda para maipagdiwang natin, para magunita natin ang araw ng pagkakatatag ng ating parokya. So alam na alam natin, pagod na pagod kayo sa mga araw na ito sapagkat napakarami ang inyong activities. Kung una kong makita yung PubMat, kick-off mass. No? So nagtaka ako tinanong ko sa sarili ko, ano tong kick-off mass na ito? Bahagi ba ng kanilang activity ang kickboxing? Kaya't mayroon silang kick-off mass, no? So, sabi ko napaka-creative, napakaraming mga inihanda para magunita, para maging masaya ang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. So, ang tanong ay bakit nga ba tayo nagdiriwang ng anniversary? So kanina, habang kami ay nasa biyahe papunta dito, tinanong ko si Boboy, Boboy, kapag kayo ay nagdiriwang ng anniversary or monthsary ng iyong kasintahan, ano ang dahilan ng inyong pagdiriwang? Bakit kayo nagdiriwang ng monthsary o anniversary? So ang sabi niya, upang alalahanin ang aming simula, kung paano kami nagsimula. No? So yun daw yung kanyang dahilan kung bakit sila nagdiriwang ng monthsary. So kayo po ba, bakit tayo nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya? Ano po ang dahilan? No? So bakit tayo nagdiriwang? Bakit gumagawa tayo ng mga maraming activities upang maipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya?
Kapag sinabi nating pagdiriwang ng anniversary, ito ay parang commemoration. At kapag sinabing commemoration, nag-search ako sa Google, to remember at to give respect. No? So parang pag-alaala at pagbibigay pugay. So ano ang inaalaala natin? Kapag tayo ay nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya, inaalaala natin yung nangyari na itinatag ang parokyang ito. Nagbibigay pugay tayo sa mga naging dahilan at naging paraan upang ang komunidad na ito ay maging isang parokya. So, alam natin maraming mga tao ang nagsisimba, ngunit iba pa rin yung mga tao na nangarap at naghangad na mabuo ang komunidad. So maaari ako maging Kristiyano, magsimba ako dito, magsimba ako sa Binondo, magsimba ako sa Tondo, natutupad ko ang aking tungkulin bilang isang Katoliko. Ngunit ang mga taong nagtatag ng parokya, ang mga taong nag-isip at nangarap na maging parokya ang komunidad na ito, mas iba yung kanilang ginawa kaysa mga taong nagsimba lamang, no? Sapagkat sila na yung bumuo upang ma-organize, sila na yung nakiusap, gumawa ng mga paraan upang kilalanin ang komunidad na ito bilang isang komunidad ng mananampalataya. Kaya sa pagdiriwang natin ng anibersaryo, hindi lamang natin inaalaala o ginugunita yung pangyayari na gawing parokya ang komunidad na ito, kundi inaalaala natin, pinapasalamatan natin, nagbibigay pugay tayo sa mga nagtulong-tulong noon upang maging parokya ang komunidad na ito. So, overuse yung komunidad na ito. So, at sa pagdiriwang natin ng anibersaryo, parang kulang. Pag puro kasiyahan lamang, ngunit hindi man lamang sumasagi sa isip natin, hindi man lamang natin naalaala, hindi man lamang natin ipinagdarasal yung mga naging instrumento. Kung mayroon tayong parokya ngayon, kung nagdiriwang tayo ng anibersaryo, ito ay dahil sa kanila na nangarap noon, na nagsumikap noon upang mabuo ang parokyang ito. At ang pagdiriwang ng anibersaryo, more on pagpapasalamat, mayroong sense of gratitude. So muli, kulang yung pagdiriwang kapag walang pagpapasalamat, walang pagbibigay pugay sa kanila. Kung binabalewala na natin yung kanilang pinaghirapan, kung binabalewala na natin yung kanilang pangarap na tayo ay maging komunidad ng mga mananampalataya. Pangalawa, hindi lamang gratitude, kundi muli pag-alaala. Inaalaala natin, tulad ng sabi natin, mayroon silang mga pangarap. Ano ba ang mga pangarap nila noon? Na mabuo tayo, na magkaroon ng komunidad ng mga nananampalataya, sama-samang nagdarasal, sama-samang nagbibigay ng puri, sama-samang naglilingkod sa simbahan, sama-samang naglilingkod sa kanilang kapwa. Hindi ba't iyon naman ang kahulugan ng pagiging simbahan? Hindi ba't sinasabi natin sa ating mga panalangin, ang simbahan, sa buhay ng simbahan, makikita ang buhay na hinaharap natin sa kalangitan. At yung pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, sinasabi natin sa ating panalangin na yung pagdiriwang natin ng misa ay patikim na natin at pakikibahagi na natin sa pagdiriwang ng makalangit na piging. So iyon yung kanilang pangarap. Iyon yung dahilan kung bakit nabuo ang komunidad na ito upang maging parokya, upang tayo ay magkaisa, upang tayo ay magmahalan bilang isang katawan, upang tayo ay magtulungan, upang tayo ay magsama-sama na magpasalamat at magbigay puri sa Panginoon. So iyon yung mga inaalaala natin. Yun yung mga hindi dapat nating makalimutan. At kapag sabihin nating inaalaala natin yung nakaraan, syempre nandoon yung pangarap, no?
nandoon yung hinaharap. No? Maaring nung simula, hindi pa ganon ka-perfect, ngunit maaring habang tumatagal, lalong nagiging maayos. Laging parang mas abot kamay na natin yung mga pinangarap ng mga nauna sa atin. At kung pinag-uusapan ay ang nakaraan at ganon din ang ating future, ang ating hinaharap, hindi dapat mawala ang kasalukuyan. Sapagkat ang ating kasalukuyan ang nag-uugnay sa atin sa nakaraan at sa ating hinaharap. Hindi pwedeng ngayon lang. Hindi pwedeng kung ano lang yung maisip natin ngayon. Kailangan nating balikan din sa alang-alang yung nakaraan, yung mga aral na ibinigay nito sa atin. Hindi ba't sinasabi sa atin, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Ngunit tandaan din natin na oo, sinasaalang-alang natin ang ating nakaraan, ngunit dapat ay marunong din tayong bumagay, marunong din nating iayon sa ating ngayon at sa ating hinaharap. No? So, yun yung mga bagay-bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay nagdiriwang ng anibersaryo. So, ilang taon tayong nagdiwang dito, no? So, ngayon ay ako ay na-assign sa Punta at sa Punta, yung Punta ay parang distrito ng San Nicolas. So, binubuo ng ilang barangay. At sa distrito na iyon ng Punta, mayroong isang bahagi na kung saan nagpatayo ang cardinal sin ng isang village, pabahay para sa mga mahihirap, sapagkat ang lugar na iyon ay kilala na lugar ng mga maralita sa lungsod. Mga mahihirap, lugar ng mga mahihirap. Noong ako ay na-assign doon, 2009, 2010, ang mga taxi driver ay ayaw pumasok sa loob ng Punta. Talagang pahirapan kapag ako ay sasakay noon ng taxi. Ang kondisyon hanggang kardinal lamang, hanggang sa simbahan lamang. So kilala ang lugar na iyon, na lugar ng mahihirap at mayroong mga gang, mga grupo na gumagawa ng masama, mga krimen. Kaya naman, kung itatag ang Cardinal Sin Village, sinasabi na iyon yung pangarap ng Cardinal Sin. Iyon yung pangarap ng mga tao na maninirahan doon, na ang Cardinal Sin Village ay parang paraiso, tinatawag nilang paraiso sa Punta. So yun yung pangarap, maging paraiso sa Punta, maging lugar kung nasaan ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, lugar na sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ngunit kung titingnan natin ngayon, sasabi ba na iyon ay paraiso sa Punta? So maaring may magsasabi na parang hindi naman, sapagkat mayroon namang mga nag-aaway-away, mayroon namang mga problema, mayroon namang mga tao na hindi nagsisimba kahit na nasa loob na sila ng village. So nasaan ang paraiso? So maaring ganun din sa ating parokya. Ang mga ninuno natin nangarap na sa ating ebanghelyo ngayon, 3 points. So sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung mga babala ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Ipagkakanulo kayo, hahagupitin kayo, mga magulang, mga anak, mag-aaway-away. So bakit? Susunod kami sa iyo. Susunod tayo kay Jesus. Ngunit bakit tayo makakaranas ng ganoong uri, ganong klase ng paghihirap? Hindi ba't ganon din tayo? Hindi ba't nararanasan din natin iyon? Naglilingkod ako sa simbahan.
Ngunit yung paglilingkod ko, nakakawala ng aking katahimikan. Naglilingkod ako sa simbahan. Ngunit bakit inaaway nila ako? Bakit kung mayroong mali, ako pa ang may kasalanan? Hindi ba't ganito yung makikita natin sa babala ng ating Panginoon? Sa paglilingkod natin, sa pagsunod natin sa Kanya, na inaasahan natin magiging tahimik ang ating buhay, maraming mga babala ng paghihirap na maaari nating maranasan. Tandaan natin yung sinabi ni Jesus, akala niyo ba na parito ako upang magdala ng kapayapaan? Hindi. Ako ay naparito upang magdala ng apoy, upang magdala ng pagkahiwa-hiwalay. So asahan natin yon. Kapag tayo ay isang parokya, kapag tayo ay isang sambayanan, asahan natin sapagkat yun na yung babala ng ating Panginoon. Doon sa sinabi ng ating Panginoon tungkol sa paghiwa-hiwalay, ito ay tungkol sa talagang magkakaroon ng paghihiwalay kapag mayroong mananampalataya kasama ng mga hindi nananampalataya. Alangan namang yung mabuti, sasang-ayon na lamang sa nakikita niya na masama. Alangan naman yung tapat na naglilingkod, papanoorin na lamang niya yung mga kasama niya, natatamad-tamad, nagsasawalang bahala sa kanilang paglilingkod. Dahil kung tatahimik na lamang siya, kung pababayaan na lamang siya, mayroon na siyang kasalanan dahil sa kanyang pagkukulang. Kung tatahimik na lamang siya, kung pababayaan na lamang niya upang magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan, huwad ang kapayapaan na iyon. Asahan natin sa ating pagiging parokya, darating yung pagkakataon na mayroon ding pagkahiwa-hiwalay. Lalong-lalo na kung yung mabuti ay naninindigan sa kabutihan. Lalong-lalo na yung tapat sa kanyang paglilingkod ay umaasa rin kahit papaano na yung kasama niya ay tapat din sa kanilang paglilingkod. So pagkahiwa-hiwalay, kung nangangahulugan pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung minsan, kung sino yung, tulad sa ating ebanghelyo, kung sino yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung masama. Kung sino yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya pa yung kontrabida. Sapagkat naninindigan siya sa kanyang pananampalataya. So, sa parokya, kung minsan, mayroong mga hindi pagkakaunawaan. Kunwari, magpapamiting ka. At sa meeting, magpropose ka ng gawain. Tapos, sasabihin ng iba, mahirap yan, Father. Wag na nating gawin. Sapagkat nahihirapan sila, sapagkat may edad na sila, kung minsan, sapagkat nanghihina na ang katawan, yung napakagandang programa, yung napakagandang proyekto, hindi na ginagawa. Ngunit kung ikaw ay naninindigan sa mabuti, talagang kahit marami ang hindi sasang-ayon sa iyo. At maraming nagsasabi na mga diktador ako. Sapagkat, siyempre, kapag kakausapin ko ang bawat isa, may kanya-kanyang dahilan. Kunwari yung mga lektor, no? Mga lektor namin, magsiswimming sana nung Lunes, ngunit hindi natuloy, no? So, kunwari, magsiswimming tayo. Anong date? Sasabihin ng isa, Father, wala ako sa first week of July. Sabihin naman ng isa, Father, hindi ako pwede sa second week of July. Dapat sa first week tayo. Sabihin naman ng iba, wala ako sa third week, Father. So kung lahat ng iyon, makikinig ka lang sa lahat ng iyon, so matutuloy pa ba ang swimming? Kailangan
Dahil sa simbahan naman, tandaan natin, hindi katulad ng gusto nating demokrasya na kung ano ang tinig ng karamihan, yun yung susundin natin. Ang susundin natin sa simbahan kung ano yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi kayo, kundi ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos. Kaya't marami ang mga nagagalit sa mga pari. Sabing si Father, masyadong diktador kung ano yung gusto niya. Yun yung gagawin. Ang utos ng pari, utos ng hari. So, pinapakinggan naman ng mga pari, lalong-lalo na miyembro tayo ng mga marites. Yung marites, sa pamamagitan ng pagiging marites, nalalaman mo kung ano yung nangyayari. Kahit hindi kailangang mag-meeting, papakinggan mo na, alam mo na kung ano yung sitwasyon. No? So, balik tayo. Unang-una, yung unang point natin, mayroong paghihiwalay. Lalong-lalo na kung pinaninindigan ang katotohanan. Pangalawa, narinig na natin yung kwento sa bagong tipan sa gawa ng mga apostol. No, nandoon yung buhay ng mga unang Kristiyano. Saan unang tinawag ang mga Kristiyano na Kristiyano? So doon sa Korinto, doon nagsimula na tawagin ang mga mananampalataya na mga Kristiyano. At kung papakinggan natin ang banal na kasulatan, napakaganda ang kanilang buhay. Parang model ng isang pamayanan sapagkat sinabi, ibinenta nila ang kanilang ari-arian. Wala ni isa man sa kanila ang nakaramdam na sila ay nagkukulang sapagkat sila ay nagbabahaginan. So, parang napakaganda model ng isang pamayanan. Ngunit kung titingnan natin yung gawa ng mga apostol, katulad natin, mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan. Nandoon yung tampuhan ni Pablo at ni Bernabe sapagkat si Juan Marco ayaw na niyang sumama. Kaya't nagkahiwalay na ng landas si Pablo at Bernabe dahil ayaw na niyang isama si Juan Marco na sumusuko sa kanilang paglilingkod. Ngunit paglipas ng maraming panahon, nagkasundo rin at nagsama rin si Juan Marco at si Pablo. Ganon din yung isyo ng pagpapatuli, hindi ba't na naging malaking isyo sa buhay ng mga unang Kristiyano. Ang ayon kina Pedro, dapat tulian sapagkat ang mga Hudyo ay tuli. Ang sabi ni Pablo, hindi na kailangang tulian sapagkat hindi naman sila magiging Hudyo. Yung mga pagano, hindi naman sila magiging Hudyo. Sila ay magiging mga Kristiyano. So, nandoon yung hindi pagkakaunawaan. Nandoon yung paghihiwalay. Ngunit ano ang nangyari? Nagkaroon ng First Council of Jerusalem. At doon ay pinagkasunduan nila kung ano ang dapat nilang gawin. At sa pagkakataon na iyon, ang napagkasunduan, hindi na kailangang magpatuli. So bakit ko sinasabi iyon? Makikita natin, sinasabi natin perfect community. Ngunit yung perfect community, mayroon ding hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, kumuha sila ng pagkakataon upang pag-usapan, upang ayusin ang hindi nila pagkakaunawaan. At kung titingnan natin yung mga hindi sumang-ayon noong una, sapagkat ito ang napagkasunduan kahit hindi sumang-ayon, sumunod sa napagkasunduan. Paring ganun din tayo sa parokya. May kanya-kanya tayong idea, may kanya-kanya tayong pamamaraan. Pag-usapan natin ang lahat ng ito. At kapag napag-usapan na, kapag nakagawa na tayo ng desisyon, tanggapin natin ang desisyon na iyon. So hindi pwedeng sabihin natin, kayo lang ang pumayag dyan, kaya't kayo lang ang makikiisa dyan.
Tumututol kami dyan, kaya't hindi kami papayag, hindi kami makikiisa kahit napagkasunduan niyo pa. Ang tunay, naging perfect community sila kahit mayroon silang hindi pagkakaunawaan sapagkat pagkatapos nilang mag-usap-usap, nagkasundo sila na susundin kung ano ang napag-usapan. Ganon din sa buhay natin bilang isang parokya. Paiba yung gusto natin, ngunit once na mayroon ng desisyon, kailangan nating makiisa. Sapagkat hindi na yung kalabang grupo yung tinitingnan natin, kundi yung simbahan bilang isang katawan. At yung pangatlong punto natin, isang katawan, isang parokya, isang katawan, isang simbahan, isang katawan ng ating Panginoon. So, yung punto ng pagiging isang katawan, tayo ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Mayroong mga malalaking bahagi, may mga maliliit na bahagi, may mga malaki ang ginagawa, malaki ang kontribusyon, may mga maliliit din ang kanilang kontribusyon. Ngunit kahit magkakaiba, kahit iba-iba ang kanilang ginagawa, lahat ay mahalaga sapagkat bumubuo ng iisang katawan. Kaya't wag nating maliitin yung maliit na nababahagi ng iba at wag tayong magmalaki kapag malaki ang ating nagagawa. Sapagkat muli bilang isang katawan, mahalaga ang bawat isa sa atin. So, yun yung mga makikita natin na maari nating pagnilayan ayong tayo ay naghahanda ng anibersaryo ng ating parokya. So, maaring mayroong pagkahiwa-hiwalay, maaring may mga hindi pagkakaunawaan, ang lahat ng iyon ay malulutas natin kung makikita natin na tayo, ang bawat isa sa atin ay mahalaga at tayo ay mayroong kanya-kanyang papel na ginagampanan sa ating parokya. So marami mang mga problema, ngunit tulad ng sabi ng Panginoon, sapat ang kanyang biyaya para sa atin. Sa tulong ng ating mahal na ina, kakayanan nating malampasan ang lahat at mararating natin ang ating pangarap na isang parokya, isang simbahan na nagkakaisa sa pagpupuri, pagpapasalamat at pagbibigay ng ng karangalan sa Diyos.